Sa video na ito, samahan nyo akong harapin ang hamon ng Solo North Luzon Loop Moto Adventure. Kakayanin ko ba ito na mag-isa? Ating alamin at libutin ang Hilagang Luzon gamit ang ating motor sa ride na ito. Wow! Sa picture ko lang nakikita ito dati tsaka sa mga vlog. Ngayon dumadaan na ako dito. Woo! Thank you Lord. Ito na. Welcome to Apari, Cagayan. Woo! Grabe. Arating din tayo sa wakas. Woo! So ngayon, ito, Solo Moto Adventure. Nakamotor tayo ngayon na nakapunta rito. Tara, sama ka sa adventure ko. Let's go! So, good morning. Good morning guys, mga pre, mga pards. So, ayun. Sabi ko, hanggang day 4 lang tayo. Tayo nasa La Union. Pero, ayun. So, naisipan kong dumaan sa kita ko sa Pangasinan, sa batid ng mother ko. So, plano ko lang makikikain na tanghalian. Pero, ayun. Natuloy sa nakipahinga na ako, nakitulog na ako. Parang, ayun, kinabukasan na umuwi ng Bulacan. So ayun, kaya meron tayong day 5 sa ating Solo North Luzon Loop Adventure. So ayan, nakakaayos ko lang doon sa tita ko. Supposedly dapat maaga ko alas 5, pero ang oras ngayon ay alas 8 na kasi umuulan kanina. Nagpatila na muna ako kasi sawang-sawa na ako mag-drive sa ulan. Imagine, ilang araw ako nagda-drive sa ulan. Kaya ayan, nagpatila muna ako. Ayan, maganda na ulit yung panahon. Maaliwalas na. Hindi rin mainit. Hopefully sana throughout na biyahe ay hindi ganon kainit. Ayan, so nasa Pangasinan tayo. Meron pa tayong Tarlac, tapos Pampanga, and then pauwi ng Bulacan. So mahaba-habang biyahe pa tayo, no? Siguro nasa 4 to 5 hours pa to. Kasi hindi naman tayo rumarap-rap, hindi naman tayo nagmamadali. Kasi ngayon ay December 30 pa lang naman. Kaya guys, samahan niyo ako hanggang ako ay makauwi sa Bulacan, sa bahay, at matapos itong Solo North Luzon Loop Adventure na to na aking sinimulan, kaya kailangan kong tapusin. So again, nagpapasalamat ako doon sa mga nag-sponsor. Yan. Una-una sa aking Batya Elementary School family, maraming salamat sa inyo. Ayan, sa mga tao na naghiwalay na paabot para pang gas ko. Ayan, si Ma'am Wilma, hello po, thank you ma'am. Kay Sir Ramil, ang aming napaka-pogi principal, maraming salamat po. Sir Clyde, ang aming administrative officer, maraming salamat po. At pati sa aming guard tsaka utility worker sa aming school, maraming salamat din sa inyo, mga kapatid, sa inyong sinabot na tulong para maisakatuparan ng adventure na ito. At sino ba? What else? So ayun, sa lahat ng mga tao na nagsabi ng simpleng ingat, simpleng salita na ingat, maraming salamat sa inyo. Ipag-wish nyo ng ingat, makakarating ako sa bahay ng maayos at walang nangyari sa akin na kahit ano. Maraming salamat sa inyo sa pag-aalala nyo sa akin. And special mention nga rin pala Clara kay Z. Ayan, salamat sa pagsama sa akin sa biyahe ko, hindi man physically, ayan, emotionally and emotional. Pilig. Ayan, alam mo na yan, Jusino ka, alam mo na rin kung ano yung mga nagawa mo para sa akin dito sa biyahe ko na to. Maraming salamat sa iyo. Ayan, ano pa ba mga kailangan kong sabihin? So ayun guys,
Itong North Luzon Loop Adventure na to, alam ko marami nang nakagawa nito. At pero iilan lang sa kanila yung solo. At hanga ako sa mga tao na yon, kaya sinubukan ko rin siyang gawin na solo. Though gusto ko rin naman siya subukan ng may kasama, pero this time solo muna para ibang level yung achievement. Kasi nagawa ako ng solo. Though solo ako physically, alam ko naman emotionally marami akong mga kasama dyan. Alam yung mga supporters, yung mga followers, mga nagmamahal sa akin. At syempre spiritually, kasama ko ang Panginoon, kaya natapos ko etong, kaya matatapos ko itong North Loop Adventure ko na to. Maraming salamat sa inyo. At sana next year, ayan, supportan nyo ulit tayo ibigay sa akin sa mga adventures na gagawin natin. Maraming salamat sa inyo. Ayan. Itong 2024, marami naman tayo nagawang adventure kasi maraming blessings yung dumating. Kaya this coming year 2025, sana marami ulit na blessing na dumating, hindi lang sa akin, maging sa inyo. Ayan, para maabot nyo rin yung mga pangarap nyo. Itong North Luzon Loop na to, pinangarap ko lang din, pero look, malapit ko na siyang matapos. Ayan. Kaya yung mga nagdadalawang isip kung kaya ba nila itong North Luzon Loop, gawin nyo. Kasi hindi nyo malalaman kung hindi nyo susubukan. Tapos tips lang din, kailangan prepared talaga yung motor, well maintenance, palit ng oil. Tapos major maintenance na agad, mga dapat linisin, dapat i-adjust, ayun. Tapos sa driver, ayan, dapat physically fit ka, hindi ka madaling magkasakit. Ay, kung gusto mo, magbakod ka ng mga meds, vitamins, ayan. Ako kasi may bakod na akong medicine sa vitamins. Tapos what else, emotionally, ayan, dapat prepared ka. Lalo na akong solo. May isa akong vlogger na napanood, sinolo niya itong North Luzon Loop. Ang sabi niya, kung hindi mo kayang paligayahin or pasayahin yung sarili mo na ikaw lang mag-isa, huwag mo susubukan itong solo North Loop Adventure kasi baka mag-breakdown ka. True yan, true. Kasi diba, maraming magtatalo-talo sa isip mo. Kaya kung hindi ka emotionally prepared, hindi mo kaya yung pasiyahin yung sarili mo, kung ikaw lang, mahihirapan ka. Pero alam niyo naman, si Kuya Jay ay madalas naman mag-adventure na mag-isa, kaya hindi na bago sa akin yung gantong setup na mag-isang nagta-travel. Kaya kinaya ko. Tsaka ayan, dapat may support group ka sa likod mo, na hindi mo man sila kasama, sila yung mga magpapaalala sa'yo, ingat. Tapos sila yung mga magtatanong, nasaan ka na, kumain ka na ba, saan ka matutulog ngayong gabi. Ayan, dapat meron kayong ganyan. Malaki na tutulong nun pag gusto nyo mag-solo na biyahe. Kasi syempre dagdag inspirasyon kung meron, diba? Someone or something to look forward na, ay, gusto kong makauwi kasi gusto kong makita pa yung tao na to. Excited ako makauwi kasi makikita ko na siya. Ayun, gano'n. So ayan, yung mga tips ba. Tapos finances, siguro ako ay nasa nakaka 1,000 plus pa lang yata ako sa gas, if I'm not mistaken. Nasa 1,300 na yung nagagastos ko sa gasolina. Tapos meron ba ako almost full, at isang full tank pa ang kaya siguro pag-uwi para makauwi ng Bulacan. So ayun, haba-habang biyahe pa to, pero ayan, tansyado ko na yung gas kasi madalas naman ako pumunta dito sa
sahin ko sa Pangasinan. Kaya siguro maabutan ko kulang-kulang 1.5 yung gasolina ko. Or 1.4 ganun. Saktuhan lang kasi yung kino-cover ng kilometers na biyahe natin ay almost 1,500 kilometers din. So yun, kaya budget for gas, ayan. Actually nila ako dyan ay 2,000 pesos, pero may sobra pa nga. Tapos sa food, ayun, hindi na kasi ako nagbaon ng lutuan. So alam niyo naman si Kuya Jay, pagka mga biyahe ay nagbabaon ng lutuan na pagkain. But this time, hindi na ako nagbaon kasi gusto ko nga pack night lang tayo. And mamaya, share ko nga pala yung setup ng motor ko kung ano-ano yung meron. Tapos, ayun, kung saan ako abutan ng gutom or oras ng pagkain, ay humihinto ako para maghanap ng makakainan at doon ako kumain. Tapos, ayun, tinry ko rin kasi yung mga local delicacies ng mga lugar na kung saan ako makakahinto. Like, sa Isabela, yung Kabagan, yung Garaw, yung Pansin Malinpatong, bandang Ilocos, sa Sinanglao. Ayun, yun din yung purpose yun, hindi na ako nagbaon ng lutuan. Tapos, ayun, may mga baon din ako chocolates. Binaon ko na yung chocolates na nakuha ko nung year-end party ng mga clerk na kasama ko sa Bukawi. Ayan, tapos unexpected na sa food siguro naglaan ako dyan ng budget na 2,000 pero parang 1,000 pa lang ata ang nagagastos ko para doon. Tapos ayun, nagpamahal sa akin yung accommodation kasi kung ang plano mo naman talaga ay ano lang, stay in sa mga accommodations, magkailangan mo talaga maglaan ng budget. So at least 1.5 per night. Ayan. Kasi talaga original plano ko sa gilid lang nagsabit ng hammock at doon lang magpahinga, matulog for gabi. Ayan. But then, ayan, goods din naman para maganda yung pahinga ko kahit sa accommodation. So puro 1,000 plus kasi nga mag-isa lang tayo, wala tayong hahanap sa ayan. So nagastos ko ay 2,600 para nun sa accommodation kasi yung third at fourth night ko ay mga libre na bago sinulisan. Ayan, shoutout kay Ma'am Linda sa aking magandang kita Mama Pet. Okay, so what else? Unexpected na gastos. Ayan, kung may sakaling masiraan, so, wala naman nangyari sa akin ganun kasi may baon naman tayong tools, so hindi naman tayong siraan. Ayan, maglaan ka rin ng budget para doon. So ayun, nasa more or less, parang less than 5,000 yata ang nagastos ko sa adventure na to. Ayan, kasi marami din naman ako nakahirap na libre. Ayan. Tapos ayun, dapat kahit pa paano may alam ka rin sa sasakyan mo. So whether motor man yan, four wheels, ayan, dapat alam mo din yung motor mo pa, alam mo kung sakaling may masira, alam mo kung ano yung gagawin, may kaalaman ka para i-repair ka nun. Ayan, dapat may alam ka, tapos may bawal kang basic tools din dapat, like screwdriver, wrenches, mga allen, ganon. Dapat may mga dala ka din. So yun sa mga expenses na mga dapat dali. So ayan, later i-test ko yun naman yung setup ko sa motor kung ano-ano yung mga dala ko din. So ayan, yung naganda yung panahon, pwede na ako rumatrat ng konti. Dapat ako pong post na 60 na trat. So ayan, so later na lang guys, update ko kayo pa nasa na ako. Thank you, samahan nyo lang ako. Pupulang kayo dyan, kumain na rin kayo para hindi kayo kainit sa panonood. So
Hello guys, hello mga pre. Konting update, tayo ay nasa Pampanga na, around San Simon, Pampanga. So ayun, mula Concepcion, Tarlac, hindi na tayo dumaan sa main highway, doon tayo dumaan sa backdoor. Backdoor ang tawag ko din sa ano na to eh, sa ruta na to eh. Dadaan pa ng Magalang, Pampanga, Arayat, Pampanga, ayan, Mexico. Ayun, doon tayo dumaan, kaya hindi na tayo nakadaan doon sa tulay ng Banban, kung saan boundary ng Pampanga at ng Tarlac. So dito kasi mas konti yung dumadaan, mas mabilis yung flow at mas malapit, kumbaga parang shortcut siya, kaya dito na tayo dumaan. Dito naman tayo lagi dumadaan pag pumunta tayo sa area ng Tarlac, ayun, ng Pangasinan. Tapos ayun lang, malapit na tayo, kauli na lang, makakauwi na tayo sa bahay at nakatapos na natin ang ating Solo North Luzon Loop Moto Adventure. So kauli na lang, kauli na lang, kapit na lang tayo, matatapos na natin to. Guys, mga pre, natatanaw ko na ang arko ng Pampanga, which is marks ng boundary ng Pampanga at ng Bulacan. So malapit na talaga natin matapos ang ating North Luzon Loop Moto Adventure. So ito na, malapit na tayo sa Bulacan. At syempre, ayun, lubak. Yes, we are now leaving Pampanga. And now,
nasa Bulacan na tayo ulit. Nakauwi na tayo guys. Nasa Bulacan na tayo. Siyempre dahil Bulacan yan, alam niya. So ayun guys, maraming salamat talaga sa pagsama sa akin sa moto adventure na to. 5 days natin guys ginugol ang North Luzon Loop. So kaya siya 3 days, kaya sadyang dinamihan ko lang yung stops ko para hindi ako masyadong naspag at para chill pa rin yung ating naging adventure. Ayan, masasalamat guys sa pagsama sa akin. And siguro dito ko na tatapusin yung full video ng lahat ng ating moto adventure. Ayan, maraming salamat talaga. Ewan, paulit-ulit ko sasabihin na maraming salamat sa mga nanonood ng videos ko na ginagawa kong videos kahit walang katuturan. Maraming salamat sa inyo guys. So ayan, we made it. Natapos natin ang solo North Luzon Loop Moto Adventure. Gamit lamang ang ating Mio MXI na si Gajil. Ayan, sak pag-uwi. Major maintenance tayo para ma-restore natin kung sakaling naman yung mga napagpag sa kanya habang bumabiyahe tayo. So ayun, maraming salamat. This is your Kuya J Cyril. Maraming salamat. I love you all guys. Thank you.